Partner, tinitignan ko nga tong mga aligasyon, no? Yung kung bakit sila imbestigahan. Lahat tong apat, maliban kay Pulong Duterte, lahat merong anomalya eh. Isa-isahin ko ulit ha. Si Sandro Marcos, may insertion. Si Benji Agaraw, may corruption sa flood control. Si Danny Domingo, may kickback. Si Eric Yap, person of interest dyan sa hindi natapos na flood control. Mm. Nabayaran na, hindi pa natapos. Pagdating po kay Pulong Duterte, ang aligasyon lang sa kanya, mayroong flood control project. Hindi po sinabi na mayroong kickback, hindi po sinabi na ghost project, hindi po sinabi na mayroon siyang porsyento, hindi po sinabi na substandard yung kanyang flood control project. Bakit po ganito na isinasama po rin yung mga Duterte kahit wala naman kayong ibinibintang na krimen? Kasi ang linaw po ng aligasyon sa iba eh. May insertion. Ibig sabihin, sabi ng mga engineer, pag may insertion, mayroong porsyento. Ito, ghost project. Pag may ghost project, hindi lang porsyento, 100% kinuwarta, partner. Walang tinayo. Kasi ghost project eh. Mhm. Anong kinalaman ni Pulong ni wala naman kayong aligasyon? Ano iimbestigahan ninyo? Ibig sabihin, pag may flood control project sa Davao, meron na siyang kasalanan. Kailan pa naging kasalanan yung magagandang flood control? Marami pong may flood control na maayos. Isa na po yung Davao City. Bakit uunahin pa po ninyo? Ayon nga kay Vince Dizon, 400 mahigit ang Ghost Project. Bakit hindi nyo po unahin na imbestigahan yung mga congressman na mayroon doon sa distrito nila na Ghost Project kaysa dito na naman walang katapusan na investigasyon sa Davao City, mga partner? Mhm. Father BMR? Nako, maliwanag naman ito, mga kapartner, na gusto lang talaga nilang maghanap ng damay. Pero sablay eh. Kasi, alam mo kung hindi ka naman siguro mataas ang pinag-aralan na kinakailangan para maunawaan mo ito, na ayon nga rito kay partner Padong, maliwanag naman eh. Walang aligasyon na kickback, walang aligasyon na may ghost or kaya may katiwalian. Mayroon lang flood control. Kung ganito lang pala ang babasihan mo, abay, lahat na lang ng mga congressman, imbitahin mo na dyan. Wala ka na dapat pipiliin. Pati mga senador, lahat na lang. Kasi nga, lahat naman halos dyan may mga flood control eh. Pero ang tanong mga kapartner, mayroon bang katiwalian sa nangyari dyan sa Davao? Kasi kung makikita natin, marami mga partner, no? Marami mga naglalabasan ng mga video. Walang iba, pati ito si Mayor Magalong, pumunta sila doon eh. Instead na tingnan nila kung anong may sira, mayroon pa silang sinira doon. Yung yung pinunit nila yung net, di ba? Yung rock netting bang tawag doon? Pinunit nila yun eh. Kitang-kita sila ang nagsira eh. Yung pa lang eh. Sablay na yun, di ba? Pagkatapos mga kapartner, kung titingnan natin, na ang kanilang sinasabi para bang ang pinapatunog nila, talagang mayroong masama na nangyari doon sa Davao. Pero ang totoo partner, wala naman kasi maraming mga nagkikwento sa Davao at makikita rin naman talaga natin, hindi lang basta kwento ng mga taga Davao, mabilis naman mag-subside ang mga baha dyan. Magbabaha, oo, nagkakaroon ng baha. Kasi ang ating lugar, karamihan po sa mga syudad natin, malapit po sa mga dagat-dagat, prone po talaga sa pagbaha. O tumingin nga kayo mga kapartner, ang mga mauunlad na mga syudad sa buong Pilipinas, karamihan nasa tabing dagat. Tabing dagat yan, kaya prone po talaga yan. Lalo dito sa amin, sa Pangasinan, sa Dagupan. Di ba? Madalas yan, binabaha dyan, no? Pero dyan din sa Pangasinan mga kapartner, ako mismo, saksi ako, mayroon akong isang lugar dyan, nakita na flood control na maayos, partner. Maayos, no? Hindi, ako mismo magsasabi hindi dito napasama sa mga inimbestigahan kasi nga, maayos yung kongresista na yun. Kitang-kita ko talaga, partner, yung kanyang pinagawa. Pero mayroon din doon, talagang masasabi natin may mga anomaly, no? Sa mga lugar-lugar na yon. Katulad din sa may Tarlac banda, 'di ba? Pinakita sa mga news noon. Yun, yung congressman doon, bakit hindi yata nasama? Sino-sino yung mga dapat na mga pinatawag doon? Kasi ito sa La Union, si Yap, 'di ba taga Baguio ito?
dati itong AXIS Party List, di ba? Ngayon sa Baguio na siya. O biruin mo, nandun siya sa La Union. Yung sa Tarlac, yung pinakita na may mga bitak-bitak na bago pa lang partner, kagagawa pa lang noon na para bagang binubulkit-bulkit lang nila ng ng espalto Di ba? Para bang pinapatsi-patsyan lang nila ng espalto. Yung mga yon, bakit hindi na isama? Si Congressman Pulong, isasama ninyo. Talagang gusto lang talaga nila makahanap ng butas na wala namang butas. Grabe talaga itong administrasyon ni Marcos na ito. Napakatalamak talaga. Ano ho? So, ayaw ko lang mga kapartner kung sino pa ang maniniwala dito sa ICI. Unang-una, walang credibility nito. Ang tagal na ninyo sinasabihan, una pa lang dapat mag-live na kayo para makita na namin in the first place pa lang. Ngayon pa lang kayo magkakaroon ng live. Ano yun, mga partner? Hindi, tama naman yung sa amin yung pareha sa Prof. Bads tsaka si Father BMR, ano. Ang binasa ko to, nag-insert lang sila ng isang Duterte. Tapos lahat ng mga yan ay binanggit na yan ni Saldico. At lahat yan involved yan. Kung papansinin natin mga partner, lahat ng mga nandiyan na iimbestigahan dyan, may mga yung mga kontraktor, binanggit yung mga pangalan, nasangkot ngayong 2024-2025, etong panahon ng administrasyon, bukod tangi lang itong si Congressman Pulong Duterte na wala namang nagnguso sa kanya. Ibig sabihin, wala namang, kung hindi, ang ginawa nila, nag-voluntaring pumunta sa Davao, imbis na imbestigahan nila yung sa Lawag, imbestigahan nila yung sa Norte, Bulacan, ang ginawa nila, ang inimbestigahan nila, voluntarily pumunta sa Davao, nag-check doon, may napahiya pa ngang mayor, di ko napapangalanan kung sino yung napahiyang mayor, dahil gusto pasamain ng Duterte, kaya lang, So, mga kababayan, sa nakita ko doon, ang ginawa nila, kailangan mag-imbestiga tayo doon para maisingit natin ang Duterte. Para makita lang, nag-iimbestiga tayo buong Pilipinas. Pero tandaan natin yung mga binanggit dito. Yung mga yung mga binanggit dito, yan ay mga nabanggit na ng mga whistleblower na mga pangalan. Bukod tangi lang, si Congressman Pulong Duterte, ang walang whistleblower na nagbanggit. Di ba napansin nyo? Wala Tama ka, Prof. Badong. Walang nagbanggit sa kanya. Wala talaga, as in wala talaga. Wala. Ang anandamay lang sa kay Congressman Pulong, yung administrasyon. Di ba? Wala ho nang damay dyan. Wala hong whistleblower na lumabas na sinasabi, si Congressman Pulong Duterte, may substandard. Si Congressman Pulong Duterte, nagnakaw sa pondo ng flood control. Wala po. Pero nagulat ho tayo, mula nung pumunta ho doon yung ICI, bigla hong siningit yung pangalan ni Congressman Pulong Duterte, at ngayon ho, mga kababayan, kasama na sa iniimbestigahan. Di ba? So sana pakiusap po natin, para maging fair and square ang laban, ipakita po nila live. Yun ang panawagan, live para makita natin kung paano nila tinatanong. Anyway, ang pinakahuling barahan naman dyan, ang manghuhusga naman dyan, yung mga nandoon sa ICI. Di ba, partner Buds? Partner Buds? Tama, partner. Di ba? Partner, Go ahead. Brother, idadagdag ko lang sa sinasabi, dugtong ko lang naalala ko lang itong si Congressman Pulong, napaka-confident niya. Sinabi niya, tingnan ninyo sa record ng DPWH, no? Kung hindi po yan, kung mayroon po siyang ghost project, siya pa mismo yung mag-i-insist na tingnan ninyo, siya pa mismo magbubulat-lat ng resibo, di ba? Dito pa lang sa puntong ito, talagang alam nyo na kung ano talaga ang gusto nilang mangyari, mga kapartner. Tama. Partner, parang yung kay BP Sara yan Si BP Sara, sabi ni Congressman Libiste, lahat ng secretary, undersecretary, kasama na yung presidente, pati undersecretary partner merong mga insertion. Yung sa NEP ngayon. Grabe, Isa lang daw ang walang insertion, si Vice President Sara Duterte. At dahil dyan, si BP Sara Duterte ay muli nilang i-impeach sa darating na Pebrero. Yes, Alam niyo kung bakit, Sino yung partner? walang siya yung i-impeach. Alam niyo kung bakit, partner? May napanood ako sa isang dilawan. Sinasabi nila, para bagang
tingnan mo nga naman kung paano magbiro yung tadhana, no? Mm. Yung dating kalaban nila noon, dating nagsasabi na wag ipalibing yung Marcos diyan, dating talagang matinding magkaaway, magkatunggali. Mm. Si Kiko nga, huhukayin pa pag nalibing eh. Oh, di ba? Yon. Kumbaga, mayroon ako napanood na isang political analyst din. Hindi ko na lang papangalanan, ano. May napanood ako Pangalanan mo. Ay, itago na lang natin sa pangalang ano. Pangalang, ano ba pangalan nun? Hindi ko matandaan eh. Kasi partner ang sinabi niya ganito. Ano? Bagamat mahirap tanggapin, baka ganito kang magbirong tadhana, pero pag hindi po mag-unite yung Pinklawan at Dilawan at dito nga sa kampo ng BBM, Mm. ay tiyak na tiyak may Duterteng mababalik sa Malacanang. Correct. Ayun. Yun pala sasabihin. Ako naman, partner, kahit na mag-unite na sila lahat eh. May Duterte pa rin. Correct. Kasi wala talaga eh. Kahit na magsama-sama na sila, Wala. nakita na natin yan ngayon, yung nakaraang Rally. November 30. Nakita mo? Ang tagal pinagplanuhan yan, partner. Napakahabang panahon. Plinano nila yan mula noong September 21. Hanggang November 30. Tignan mo naman kung gaano karami sila kumpara sa mga nagrally nung kasabay nung iglesia at ng mga pro-Duterte forces, partner. Partner. Tinitiyak natin na wala sila doon. Oo. At Wala sinabi pa talaga niya, sila bilang doon. partner, nagsalita pa si Teddy Casino, ha? Nagsalita pa, ha? Alam mo sinabi ni Teddy Casino? May mga DDS, ha? Huwag kayong pupunta dito, ha? Rally namin dito, ha? 16 million, ha? Diba? Napakita lang talaga sa sino pa po yung totoong may At eto pa partner, Mm. eto pa yung tinatawag nilang baluarte nila Mm. dito pa sa Luzon. Oo. Ibig sabihin, lalong-lalo na silang walang kakainin sa Visayas at Mindanao. Correct. Eh, ang Tama. botohan, hindi lang naman sa Luzon eh. Dito nga sa Luzon, tinatalo pa sila. Paano pa dun sa Mindanao at Visayas, partner? Wala na. Hero sila. Wala na. Oo. Dagdagan ko yan partner ha. Yung isa pa diyan, mayroon pa tayong narinig na sa kanila na hihigitan pa daw nila yung nagawa ng INC, mga kapartner. Ha? Di nga. Sinabi nila yun? Sinabi nila yan. Noong mayroon silang mga pronouncement na ganyan na hihigpitan, wala yan. Mas marami kami diyan. Yun ang yabang nila noon, di ba? Bakit nung nakaraang rally, ang daming langaw. Yun na nga ang ano dito. Oo. Partner, ito pa, alam mo yung mga yan, ang lagi nilang sinasabi, lalo na yung mga dilawan at kakamping, pati yung mga loyalista, Mm. ang sinasabi nila, hindi naman pro-Duterte yung mga nagrarally na yan, INC yung mga yan eh. Partner, ano man ang sabihin ninyo, nung nagsalita po si Amy Marcos, na si BBM po ay, alam nyo na, yung sinabi ni Amy Marcos, nagpalakpakan po yung mga INC. Yun lang po correct. ang sabi namin. Tama. Hindi lang basta palakpakan. Ibig nyo sabihin, hindi sila naghiyawan pa. Duterte. Ibig nyo sabihin, hindi sila Duterte. Ano sila? Loyalista yung mga INC? Bakit sila nagpalakpakan nung binulgar ng kapatid, yung kanyang kapatid? Correct.